Thank you so much, Mr. Naz from Pelikula Mania. There you go. Next is Jacob Manangan from TikTok. Hello, Arthur. Hello po. First of all, congratulations. Anong initial reaction mo na finally bibigyan ka ng Viva Live ng syempre concert sa Araneta pa? Parang anong initial reaction mo? Okay. Honest po talaga to God. God is my witness. Sabi ko po talaga, sure po ba kayo? Kasi po ako po, I will never be prepared for an Araneta concert like ever. So, tinanong ko po yung family ko, yung Viva, yung team, na sigurado po ba kayo na eto na po yung oras. So, yun po, like sobrang overwhelming lang siya. And, yun. You can do it. Alam ko naman na you have a lot of fans around there. And second question naman, ano yung nafe-feel mo na isa ka na ngayon sa mga new generation of superstar singers ng OPM? Parang ano yung reaction mo na kayo na magtutuloy ng OPM industry? I'm just Arthur, to be honest. I'm just human. Parang as much as I want to embody or embrace the star figure or whatsoever, I'm just a kid, you know, who's always dreaming to be a good performer. So I think yung pressure and responsibility siguro that comes with the artistry, dun po ako nag-worry. Pero as a person, I just wanna be Arthur. So. You have a place naman in the OPM industry, and again, congratulations. Thank you po. Next is Jezreel Ellie from TikTok. Congratulations. Pansin ko kasi you're very parang involved with all of your works, with all of your music. Dito ba sa concert, are you also involved sa pagpa-planning? For example, anong gusto mong maging outcome ng concert? Yes po, thank you. Yes po, may meetings po kami like constantly kung ano yung flow, kung paano siya mangyayari, kung ano yung itsura, kung ano yung expected na set designs, yun po. Hands-on naman po ako. And kami sa team, nagtutulungan po kami para makabigay ng magandang performance. With your answers also, sa mga viewers, for example, yung mga atin dito ng concert, do you think, ano pa yung mas makikilala nila sa isang Arthur Neri after watching this concert? Um, 27 na po ako. Yun lang po, yun lang bago. Yung edad ko. Tapos, yun po, siguro po yung dedication din. I think mas namumulat na ako on how, kung paano i-balance yung life and work. So baka may konting shift sa personality. I mean, in a good way, siguro. So, yun po. Did I answer the question? I think they will look forward. Thank you, Arthur. Thank you. Thank you so much. Up next is Mr. Alan Carpio from Inquirer. Hey Arthur, so pakwento naman about yung mga collaborations mo dito sa album, and then paano na iba yung sound nito compared sa previous mo na Thank you po. Sa collaboration po, to be honest, yung album ko, 15 songs dapat siya. Tapos, inisip namin like nag-filter out. Tapos last minute ko naisip na kailangan ko talaga ng tulong from other artists sa paggawa ng like certain songs. So, kinanta ko po yun, si Kio. Of course, we all know Kio. And Jolian from Careless Music. Tapos, si John po, kababata ko po siya sa Cagayan. And local artist po siya doon. And he's really good. That's why
nag-tap na din po ako sa kanya. So, yun po. And, nung una ka namin na kausap dati sa Zoom ng pandemic, parang very shy ka pa talaga. Pero as you do more shows, feeling mo ba mas naging confident ka na sa pagharap sa mga tao and how you carry yourself? Di din po ako sure kung tama po ba yung pagdadala ko sa sarili ko. Pero yun po, medyo nakaka-gain po ako ng konting confidence. So, like, yun nga po, like, since before, nag-uusap-usap na tayo. So, medyo may konting tiwala na ako sa kung ano yung like relationship natin dito. So, yun po, medyo may konting boost of confidence na siya kumpara before. I mean, on stage. On stage? Mas confident na. Yes po. Yung fans po talaga yung nag-boost sa akin. Kumbaga, before ako mag-perform, nag-message sila sa akin kung okay ba ako mentally, physically, kung prepared ba ako to perform. Tapos after, kinukumusta ako ng fans kung nag-enjoy ba ako, gano'n. So, it's really the fans na constantly na nag-check sa akin. So, yun po. Thank you. Thank you po. Thank you so much. Next is Charmy Pagbulong from Philippine Star. Hello po. So ano yung message that you want to convey through this show or through this concert? The message? The message that I want to convey, siguro, yung gusto ko lang po ipakita yung growth ko as an artist and yung mga emotions na pinagdaanan ko po, na nilagay ko po sa album na ito. And nakakantahin ko po sa concert. So, yun po yung like, major siguro goal ko na like ipakita ko lang yung ilabas yung emotion na nilagay ko. So, para po siyang ganun. So ano yung, pwede ka nang ma-share na sa setlist? Setlist? Pwede ba sabihin? Ay, eto po. I think po, like, majority po dito, halos lahat, or like, if not all, kakantahin ko po siya sa album. And, as a concert, plus yung mga covers and the old releases dati. Yun po. So last na lang, ano yung, why is this a perfect time for you to stage this concert in Araneta? Promise po, hindi ko din po talaga. Gusto ko lang po talaga na ma-experience yung Araneta din. And since binigyan po ako ng opportunity, nag-go na po din talaga ako. So, yun po. Thank you so much po. And up next is Mr. Mark Magadia from Maganda Pa Movie. Hi. Hello po. Hi Arthur. Question ko lang is, you're aware naman that you're introvert or what the Gen Z call nonchalant. Para mapapansin kasi natin ngayon sa social media, yung mga interactions with your music videos, parang naaaliw sila sa pagiging nonchalant mo. So do you take pride of it na proud ka ba na you're somewhat a nonchalant big artist of this generation? Proud po ba ako na wala akong sinasabi? Hindi po talaga. Kung lumaki po ako sa parang like, sinasabi sa akin palagi ng papa ko dati na when you talk, less is more and talk like straight to the point. So, yun lang po yung kinalakihan ko. And hindi po talaga ako malabas din. So, mahina po yung social skills ko, socializing skills. So, hindi ko po alam kung proud ba ako, pero alam ko po talaga na gusto ko po talaga na makipag-usap ng matagal.
Yun lang po. Okay. Yung follow-up question na lang is, since ito na, nagsimula na tayo na you're doing a solo concert here in Araneta, palaki na to ng palaki. So with this, sa tingin mo ba, kaya mo ring, you think na kailangan din ng, magiging challenge na sa'yo to improve din yung communication din and yung character mo para, sabi mo kasi you want to improve din, di ba? Yung pagiging, how you communicate, parang ganun. So, are you willing to change din ba? Or is this something na ganito yung gusto mo magiging pagkakakilala sa'yo ng mga fans mo? Wow. I mean, what you see is all I am. Kumbaga, I'm just being myself. Yun lang. Kaya humingi lang po ako ng kaunting understanding. I mean, kung medyo nahiya po ako, sana po huwag kayong mainis. Malang. Yeah, actually, kabalik na rin eh. They are actually loved the way you are right now. Thank you. Yun nga din po yung sabi ko kay sir na parang as time go, parang yung growth ko, yun po, nagkakagain ako ng kaunting confidence. So baka in time maging senador na ako. Hindi, joke. Okay. Salamat. Thank you so much. Up next is Eugene Assis, People's Journal. Hi Arthur. Hello po. I really like yung mga songs mo. Thank you as po. a solo artist. Pero ngayon, parang usong-uso yung mga boy groups, girl groups, ganyan. Wala ka bang dating pangarap na makasali sa isang boy group dati? Okay, ganito po kasi yan. We tried before, ng mga friends ko, dati. Pero wala talaga po akong confidence eh. Alam ko po sa sarili ko na like, hindi ako like sing pogi na SB19 or like alamat. Parang yun po, tinanggap ko na po siya ng maaga. So parang inaisip ko na lang no, parang ako na, pahala na to. So music na lang. Yun po. Oo, kasi yung ibang boy groups naman, mayroong isa, may isang gwapo, may Pogi naman siguro. I think quality din po talaga na more of like yung pagiging boy band, hindi lang siguro siya about like physical appearance. I mean, part na yan, of course. Hindi ka na mapapasok kung wala kang like appeal, diba? Hindi ka na mapapasok sa isang boy group if wala kang ibubuga, kumbaga ganun siya. So, I think it's more of like a personality thing. You need to blend in together to look good as a team. So, para po siyang ganun. Okay. Tapos, dito sa concert mo, meron ba kaming aasahan na kakantay mo, perform na kakaiba doon sa mga dati mong ginagawa? Sasaya daw po ako. Daw. Siguro po, yun. Nagte-training na po ako ng mga backflip, mga ganun. Dead joke lang. Kunting steps lang po. So yun. Siguro may... Pwede ako mag-magic, magmamagic ako eh. Yun po. Nagte-train po kami to be better like, every day. Okay. So right now, ano yung expectations mo dun sa show? Expectations ko po? So, yung sarili mo expectations. What do you feel right now? I just want my mom and dad to be proud. Yan po yung first. And yung fans ko na maging proud sila na andyan ako. And mabigyan ko sila ng magandang performance, magandang gabi. Nauuwi sila na iisipin nila na parang one for the books yan. So yun lang po yung gusto ko na i-expect. Kaya nag-work hard po ako to give them that expectation. Okay. Thank you very much. Thank you so much.